Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan ang pulso at hinaing at pagkadismaya ng taong bayan sa gobyerno po na tinatawag na kanyang ate na bangag. Pakinggan po natin at panuorin ang kanila pong mga saloobin ang ating mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Opo. Nag-agawa na naman. Nilagay Maganda pa mag-resign na lang siya kasi hindi niya kayang ipapatakbo na maayos ang Pilipinas. Yan. Ganon din po. Kung hindi niya kaya magserbisyo ng walang halong korupsyon, mag-resign na siya para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Nananawagan po ako na sana tutukan muna kami mga mamamayan kasi at saka itong Pilipinas. Kasi naghihirap na po to, sobrang crisis. Huwag na po sila mag-away-away at magkasundo na po sila at tayo na po ang matutukan. Bago nila unahin impeachment, siguro yung ibang muna issue ng Pilipinas yung yung ayusin nila. Kasi hindi lang naman yun yung issue ng bayan eh. Yung sa about kay ABP Sara. May marami pang issue yung bansa. So ayun muna siguro unahin nila. Hindi yan yung ina-expect ng mamamayan na nakikita natin ngayon. Mas marami pa kaming ina-expect kesa dyan. Sana magkaroon ng totoong puso yung mga namumuno. Tignan nila kung ano yung mga priority ng bansa natin. Niluklok natin sila dyan para sa nararapat na gawin nila. Maawa na sila, magbago naman sila. Parang awa na. Yung admin ngayon ha. So yun, tulad sa corruption, di ba? Pinipili nila kung sino yung nila, kakasuhan. Yung kinakasuhan, yung mga hindi dapat kasuhan, di ba? Yung panawagan natin sana maging maayos na. Unang-una sa leader, sa mga backup niya leader. Kasi kaya lang tayo magulo dahil sa leader Ibalik ang pera ng bayan. Sana ayusin na hunin nyo. Pare-parehas so tayo naghihirap. Sana yung mga nakaupo maayos ang problema ng taong bayan, matigil ang gulo. Ganun lang, bumaba mga bilihin dahil sa hirap ng buhay. Parang tayo lahat ng Pilipino, baon na tayo sa utang. Tumaas na yung Meralco lahat-lahat. Dami naghihirap, wag na sila munang mag-focus sa ganun. Fokusan nila yung taong Pilipino na maraming mas nangangailangan ngayon. Actually, ayusin nila yung sistema ng panggogobyerno ngayon kasi ang daming naapektuhan. Stable na sila, pero paano yung mga nasa baba, kawawa? Lalong-lalo na yung mga OFW. Ganun, laban lang, tuloy lang. Wala naman magagawa eh. Wala, puro sila bakag. Wala. Negats. Walang kwenta gobyerno ngayon. Mas maganda pa rin kay Duterte. Para sa akin po, wag na po nilang bigyan ng sobrang atensyon. Mas marami po tayong problema sa Pilipinas na dapat unahin nilang bigyan ng solusyon. Sana po lahat ng gobyerno mag-ayos-ayos. Hindi puro politika na politika, di ba? Ganun nangyayari. Lahat mahirap eh. Lalong mayaman, talaga mayaman lang. Kami mahirap pa rin, hindi na magbago. Ayusin nyo naman para tayo di kawawang taong bayan. Para parehas lang. Taong bayan nagpapasweldo sa kanila eh. Dapat yung mga ganyan din mga sangkot sa mga kurakot, katulad sa flood control na yan, yun dapat ang pinupukutan nila na mapanagot nila yung mga sangkot sa flood control. Mensahe ko sa inyo, maging transparent kayo sa pag-i-impeach kay Sara. Siguro mas iparamdam nila yung mga pinagsasabi nila nung nagka-campaign pa lang sila kasi ayun na, lalo na rin sa kabataan. I hope this becomes an eye-opener po sa kanila to actually lead rightfully sa country po natin. Kasi po, at the end of the day, tayo lang rin po like mga Filipinos yung working together to build a community po, especially for the future generation po, to become a better country po. I do pray na maging mas pro-Filipino po kayo. Tandaan niyo po yung sinumpaan yung trabaho ninyo para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. I do also hope na mawala yung partiality sa inyo, maging mas selfless. Sa mga kababayan ko, dapat magkaisa na tayong lahat. Maglaban natin. Kailangan manalo si Sara Duterte. To Inday Sara, lumaban ka para sa amin.
I'm against to the Philippine president. Kasi why? Why did I say so? Kasi dapat ipinaglalaban mo ang buhay ng mga magsasaka, ng mga natural na Pilipino. Kaya if I were you, Bongbong Marcos, kung wala ka nagagawa dito sa Pilipinas, you need to stop being a president here. Oh, kay Bongbong Marcos. Tigil-tigilan mo na yan. Dapat yung usapang mga flood control, ayusin mo yan. Tapos kay Sara Duterte, laban lang. Yun lang. Marcos resign. Maganda pa mag-resign na lang siya kasi hindi niya kayang ipapatakbo ng maayos ang Pilipinas. Yan. Ganon din po. Kung hindi niya kaya magserbisyo ng walang halong korupsyon, mag-resign na siya. Para sa... Yan po mga kababayan, kaya lang po, hindi po nila kayang magserbisyo ng walang korupsyon. Yun po ang pinakamasakit. Hindi po nila kayang magserbisyo ng walang korupsyon. At yung sinasabi po na pulso ng ating mga kababayan, yung ating hinaing, kasama na po si Kamanong, yung hinaing po natin ay hindi po yan matutupad at hindi po nila kayang gawin yan. Bakit po? Lagyan po natin ng logic. Ano po ang logic? Natuklasan po kasi, nabulgar po kasi ang malawakang korupsyon ng nakaupong administrasyon ngayon. Nabuko ang malawakang korupsyon, sindikato, di umano, ang gobyerno. Paano gagawa ng matino ngayon yan? Kung nabuko na sila. At pag napalitan ang administrasyon, mga kababayan, logic, hindi ba sila nga habulin yung sindikatong gobyerno ngayon na ang ginawang paglilingkod ay korupsyon? Paano gagawa na ngayon ng tama yan? Excuse me po. Paano gagawa ngayon ng tama ang gobyerno ngayon? Kung sila'y nabuko sa sindikatong korupsyon, di umano. Nakita nyo po, flood control pa lang yan. Wala pa ginto dyan. Wala pa ang Maharlika Investment Fund. Wala na tayong balita riyan sa Maharlika. At yung PhilHealth, at yung mga bangko natin, di po ba? Na pinagkukuhan ng mga pera daw. Hindi po ba? At ibinaon pa tayo sa utang. Anong programa ngayon ang bibigay sa atin kung ang serbisyo nila ay may kasamang korupsyon? Sige nga, kaya ito pong ating mga kababayan, talagang nakikiisa po tayo, nakikiisa po si Kamanong sa kanila pong pagdadalamhati. Yung pinaka sinasabing lahat ng pinangako na nakaupo ngayon ay walang natupad. Hanggang yaw-yaw lang. Dahil nga pala may karga-kargang pulburon ayon sa kanyang kapatid na ito'y isang bangag. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan ang panawagan ng ating mga kababayan, ang kanila pong pagkadismaya at galit, sama ng loob ay hindi po kailanman mangyayari na ang gobyerno ngayon ay may konsensya pa at naaawa pa sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Wala na po silang awa. Dahil kung may awa po yan sa ating mga Pilipino, 4 na taon, ganito, tuloy-tuloy ang paghihirap ng Pilipino, napakamahal na bilihin, bayarin. Kung meron silang awa sa Pilipino, sinulusyonan na dapat nasolusyonan na nila yan. Kahit sabihin mo paunti-unti. Pero hindi Dahil wala nga silang malasakit at pagmamahal sa ating mga Pilipino. Puro pang sarili lamang. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, kaya nga sabi ng isang kababayan natin, laban lang. At samahan natin ang dasal. Laban lang BP Sara. At ang pag-asa ng taong bayan, lalong-lalo po mapanagot ang mga magnanakaw na sindikato ay ang Vice President pag siya po ang naging presidente. Wala na pong cover up yan, mga kababayan. Kasi ngayon, ayon na rin sa ating kababayan, mga kababayan, ang kinakasuhan lang nila sa korupsyon at flood control, selective.
kalaban nila sa politika. Hindi po ba? Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Thank you po sa inyo. At ingat-ingat po kayo at kailangan po natin magtiis. At nakikiisa po ang inyong nakikiisa po ang Tambayang Makabayan dahil lahat po tayo ay nagsasakripisyo dito po sa gobyerno na sanay pong mambudol, sanay na sanay pong magsinungaling at sanay na sanay magnakaw sa pera ng taong bayan. Di umano. Maraming salamat po sa inyong pagtitiis at kailangan po natin pagsama-samahin din po natin ang ating mga dasal nang tayo po ay kaawaan na may kapal sa ating pong paghihirap na ginagawa po ng sindikatong gobyerno ngayon sa ating bansa. Thank you rin po mga kabayan sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyong mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay ako si Pilam, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. At Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At taste lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po maingatan. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.